Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayon po ang ikatatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan po natin yung kasong isinampanga sa kanya, yung grave threat. Yun po yung articles of impeachment na tinatalakay ngayon dyan sa trial. At ngayon nga alam naman natin na nilabas na yung unang testigo na nag-imbestiga doon sa video kung saan nag-utter siya o nagsalita ang ating Vice Presidente ng mga salitang para sa prosecution ay pagbabanta, no? Ngayon, mga kababayan, meron tayong ilang tanong na gustong sagutin. Ang unang katanungan natin, did the defense ever deny that the recording is authentic? Meron po bang pagkakataon, simula lahat na nangyaring ito, mga kababayan, na ang team ni Sara Duterte o kaya siya mismo ay pinasinungalingan o ay dinenay yung authenticity o yung katotohanan ng video? Kung iyan po, unang tanong natin yan. At kung may kakayahan siyang gawin, yung kanyang banta, mga kababayan. Pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe po kayo, comment at like. Marami pong salamat sa mga nag-comment sa nakaraan kong videos. Binabasa ko po yun at sana po sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako, talakayin natin to, matuto tayo sama-sama. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. So balik po tayo sa unang tanong natin. Did the defense ever deny that that the video is authentic? Sa ating pong alam, mga kababayan, sa sinusubaybayan natin to, kahit kailan, nung nagsimula lahat ng isyong ito, mga kababayan, hindi dinenay, hindi pinasinungalingan ng defense o maging ni VP Sara mismo yung video yon, yung November 23, 2025, kung di tayo, o 2024, mga kababayan, kung di tayo nagkakamali. Yung video kung saan sinabi niya meron na siyang kinausap, kinontrata na assassin, mamamatay tao, mga kababayan, upang patayin ang presidente, ang first lady, at ang dating House Speaker Martin Romualdez sa panahon na siya ay mapatay, na wag titigil di umano yung kausap niya hangga't hindi napapatay yung tatlong yon. So yun yung pinag-uusapang threat. Pero bago po yan, para mas malinaw, basahin natin yung Article 282 ng Revised Penal Code. Basahin po natin, no? Article 282, mga kababayan, ng Revised Penal Code. Nakalagay, any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to crime. So kapag ang isang tao nagbanta, mga kababayan, na magkakos ng harm, magkikreate ng fear, mga kababayan, magkakos ng fear, magkikreate ng harm, mag-inflict ng harm, yan po ay threat. Pag sinabihan kayong sasaktan kayo kapag hindi ginawa ang isang bagay, kumbaga, sa pagkakataong ito, ang pagbabanta niya, ipapatayin niya kapag siya di umano'y ipapatayin niya kung siya'y mapatay. Ano? Ang punto kasi ng defense diyan, mga kababayan, hindi naman namatay si BP Sara eh. Di po ba? Pero hindi naman po kasi, ang punto pa rin po diyan, mga kababayan, ang banta ay banta. May kondisyon o wala, banta pa rin po 'yon, mga kababayan. So, dun sa tanong natin na dininay ba ng defense o ni BP Sara yung kanyang mga sinabi na pagbabanta? Hindi. Tapos ano po yung pagbabanta? Napapatayin ng presidente, ang first lady, at ganun din si Martin Romualdez, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ang ikalawang tanong natin, is the act impeachable? Does her act constitute a culpable violation? Kasi ang punto ng defense team, mga kababayan, kung nyo pong matatandaan, ang punto nila, ang grave threat naman, unang-una walang grave threat. Kasi yun daw nasabi niya dahil sa mga sitwasyon ng mga panahon na yon. Kumbaga parang siya'y nasabi niya yun bilang isang ina, kapatid, kaibigan, etc. Yun yung sinabi nila ng defense kanina na hindi niya sinabi yun bilang isang vice president. Pero alam naman natin, mga kababayan, siya ay nakaupong vice president. Dapat mas extra maingat siya sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Ngayon, ang punto nila, hindi naman daw high crime yung grave threat. So, hindi siya impeachable
So bakit mai-impeach si VP Sara doon sa kasong grave threat? Mga kababayan, sila rin mismo nagsabi na 32 million ang nakuwang boto ni VP Sara nung siya'y tumakbo. Si Erap nung nanalo, landslide din, pero napatalsik sa pwesto. Hindi kasi basihan, mga kababayan, sa dami ng boto na hindi ka gagawa ng isang bagay na mali. Hindi porket maraming nagtiwala sa'yo, hindi ka nagagawa ng bagay na pwedeng makasira ng tiwala nila sa'yo. So ngayon, mga kababayan, yung grave threat na sinasabi nila hindi impeachable. Pero, hindi po ba betrayal of public trust yung ginawa nila sa 32 million na nagtiwala sa kanila? And betrayal of public trust is impeachable offense, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, capable po ba? Pangatlong tanong natin, is the Vice President capable of executing the threat? Kasi kailangan po natin tignan, mga kababayan, may kakayahan ba isa katuparan yung banta nung nagbabanta? Malinaw siguro ang sagot natin diyan, mga kababayan, ay oo. Unang-una, may kapangyarihan siya, may posisyon. Siya ay isang vice presidente. Meron siyang mga history. Pinagsasapak niya yung sheriff. Bagamat hindi natin pwedeng gamitin yon dahil sinasabi rin naman sa isang ruling ng Korte Suprema na hindi mo pwedeng um, gawing batayan yung nagawa ng isang tao sa nakaraan na minsan niyang nagawa, lagi mo nang sasabihin na gagawin niya dahil nagawa niya ng minsan. Pero ang pinupunto lang natin, yung tendency na maging violente, nandoon, mga kababayan. Kasi nga, kaya sabi natin, conditional threat or regular threat is a threat. Ngayon, yung teknikalidad na pinupunto kanina ng depensa, hindi naman daw nagreklamo o nagsampa ng kaso yung mga pinantaan, si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Melissa Marcos, at ganoon din si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit daw kinakasuhan o sinampahan ng grave threat dito sa impeachment court? Mga kababayan, ang tanong, does it need a private complainant? Hindi. Hindi po, mga kababayan, hindi kailangan. The state can persecute. Dahil tandaan po natin, ang Vice President po ay ikalawa sa pinakamataas na posisyon, mga kababayan. Of course, ang tinitignan dyan yung interest niya. Mayroon siyang motibo para mapapatay ang presidente para makakuha ang posisyon. Pwede yun. Pwedeng isipin yan, mga kababayan. Ngayon, bagamat ito ay non-bearing pero maganda rin pag-usapan yung track records. Yung posibilidad na magawa nila yan. May history ba sila o wala? Sa kasalukuyan, ang tatay niya ay nililitis sa International Criminal Court dahil sa kaso ng mga tukhang, mga pagpatay. Yung kanyang ginawang panununtok sa sheriff, yung kanyang mga naging pananalita sa mga pronouncements sa media. At sa marami pang mga pagkakataon, mga kababayan, yung sinabi niyang na-imagine niya sarili niyang pupugutan ng ulo ang presidente. Lahat ng yan, mga kababayan, nagpapatibay lamang sa argumentong ang ating vice presidente posibleng maging bayolente. Pero gaya na sabi natin, yung video na napanood ng makaramihan sa atin, kung hindi man nating lahat, hindi naman dininayan ng defense. Hindi nila sinabi kailanman na hindi totoo yung video. Hindi nila sinabi kailanman na dinoktor yung video o AI yung video. Tantamount of saying, totoong nangyari yung video. Ang punto na lang is, threat ba talaga o hindi? Kasi ang punto nga nila, hindi naman daw threat yon dahil outburst ng damdamin niya yon noong mga panahon na yon dahil sa sitwasyong kinasasadlakan ng kanyang chief of staff at ng kanyang grupo, mga kababayan. At dahil hindi yun tinuturing na threat, dapat hindi rin yun impeachable offense. Ang nagugulo lang mga tao dahil yung public trust nga may binetray niya, mga kababayan, dahil sa ginawa niyang yun. Kaya lumalabas, mga kababayan, impeachable offense pa rin. Yun po opinion natin dyan. Ano, mga kababayan? Yung defense kanina, nag-focus sila sa technicalities. Di po ba? Kaya nga, yung tumayo si Senador
Raffy Tulfo at si Kiko Pangilinan kung saan tinanong nila yung witness, yung tungkol sa background niya, tungkol sa credentials niya, trainings niya, expertise niya. Dahil tila ba yung pagtatanong ng defense nung una, para minamaliit yung kakayahan niyang makapagpatunay na yung video na yun magiging sapat na batayan, basehan at totoo, faithful in its entirety para magamit, para ma-convict si VP Sara. Tandaan po natin yung unang araw ng trial o unang araw kung kailan sa ah, pinaupo yung witness na yan, sinubukan ng depensa na tanggalin yan. Nag-motion sila na wag nang gamitin bilang isang witness yan, mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito po muna. Pinag-usapan po natin ngayon yung threat at sinagot natin yung mga tanong na capable ba ang ating Vice Presidente magpapatay kaya ng kanyang banta. Ang sagot ay oo para sa atin, mga kababayan. Is the act impeachable? Ang sagot natin, oo, kasi her act constitute a culpable violation, mga kababayan. May betrayal of public trust. At sinagot din natin yung tanong na yung the defense, no? Did they ever deny the video? Hindi nga nila dinanayan, mga kababayan. And does it need a private complainant? Ang sagot natin, no, mga kababayan. The state can persecute the case. Mga kababayan, hanggang dito po muna. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo. Comment at like. AJ Commentaries po. Marami po salamat sa inyo.